Ganito ang kinamulatan ng mga taong pinagkaitan ng kakayahang makarinig at makapagsalita mula kapanganakan. Pero sa kabila ng kanilang kapansanan, hindi ito naging hadlang para maabot ang kanilang mga pangarap. Ito ang pinatunayan ni Giovanni. Pinanganak siyang may diferensya sa pandinig. Gayunpaman, nagawa niyang makapagtapos ng kursong Early Childhood Education sa Miriam College. Ayon sa kanya, malaking tulong daw ang hearing aid na ikinabit sa kanya para makamit ang tagumpay. Guro siya ngayon sa Philippine Institute for the Deaf, isang espesyal na paaralan para sa mga batang may kapansanan sa pandinig. Tinatayang may 4 na milyong Pilipino o isa sa bawat 700 ang walang pandinig. 4 naman sa bawat 1,000 ang may kapansanan sa pandinig. Ang grade 2 student na nakilala namin si Kim, may Treacher-Collins syndrome, isang congenital disease na kung saan ang ulo na may ganitong sakit ay hindi nag-develop. Kabilang na ang pandinig. Masira po yung muka, wala pong ears, wala pong nose, halos sarado po yung mga eyes, pasok po yung chin. Taong 1997 ang unang maoperahan si Kim para dugtungan ang kanyang panga. Wala raw kasi itong baba dahilan para mahirapan siyang huminga. 12 taong gulang na si Kim pero halos pang 10 taong gulang lang daw ang development ng pag-iisip niya. Gayunpaman, magaling daw siya sa klase at patunay raw ang achievement awards na kanyang natatanggap. First is most polite sa the classroom, and then most helpful, so lagi niyang tinutulungan yung mga classmates niya. Best in language din siya, so pag tinanong mo siya, kasagot siya ng complete sentence. Kaya naman todo suporta ang kanyang pamilya. Naging independent siya. Tinuruan namin sa mga bagay. Hindi po namin kasi katindit na as special eh. Bali, maliit pa lang siya sa bahay. Tinuruan namin siya kung ano yung katulad din ng mga normal na bata. Tulad ni Kim, may facial deformity at moderate to severe hearing loss din ang 16 na taong gulang na si Luigi, di niya tunay na pangalan. Hindi raw kasi na-develop ang kanyang outer ear at middle ear o ear canal na nagdadala ng tunog sa kanyang cochlea o inner ear noong siya ipinanganak. Congenital aural atresia ang tawag sa kanyang sakit. Pero ang kanyang paghihirap nawakasan sa tulong na makabagong paraan sa medisina. Sumailalim siya sa operasyon na kung tawagin ay Bone Anchored Hearing Aid Implantation o BAHA Implantation noong November 28, taong 2007. Ayon sa mga doktor, makasaysayan ang araw ng operasyon ni Luigi. Kauna-unahang kaso kasi ito na isinagawa sa Pilipinas. Grupo ng mga ENT surgeon mula sa Philippine National Ear Institute ang nagsagawa ng operasyon. Sa ganitong teknolohiya, nilalagyan ng titanium screw implant ang pasyente. Pagkatapos ay palilipasin ng ilang buwan para dumikit ito sa buto ng bungo. Kapag naghilom, dito ikakabit ang sound processor na siyang magkukolekta ng tunog na iaatid naman ng titanium screw at direktang mag-stimulate sa cochlea para makarinig ang pasyente. Ang transmission o ang pagdaloy ng sound ay tuloy-tuloy na at mas makakarinig ito kesa sa ordinaryong hearing aid. Pero nilinaw rin nila na may limitasyon din ang Bone Anchored Hearing Aid Implantation. Yung iba naman na may problema rin na pwede matulungan ng ganitong klaseng implant, yung mga may nasira yung mga buto, no? Yung hearing bones sa loob, no? Dahil sa infection, no? Dahil may butas ang eardrum, no? Yung mga na-aksidente, no? Pero kailangan gumagana yung inner ear. Aabot sa mahigit 400,000 piso ang gagastusin sa ganitong klase ng operasyon.
dahil na rin sa mga materyales. Yung pagbarya na dun sa loob ng, sa buto ng ulo, no, na meron lang mga special gadgets. Pagkalipas ng 2 buwan, ito na ang takdang oras para ikabit ang hearing aid ni Luigi. So kiniklip lang naman siya, hindi pa diretso, pa tagilid, no, para mabilis. Okay. Narinig mo na ako? Pangalan mami mo? Lolo. Pangalan ng daddy mo? Orlando. Ilang taong ka na? 15. Hindi pwedeng maarawan ng sobra, hindi rin pwedeng mabasa. Pag naliligo, tatanggalin lang. Pwedeng mabasa yung titanium na bakal. Pinakilala rin namin si Kim kay Luigi ng araw na yun. Ito yung nagagawa through the bone anchored hearing aid. Mas maaari na niya magamit sa eskwelahan para hindi masyadong malakas yung kumakausap sa kanya, hindi malakas ang boses, hindi kailangan sumigaw. Kim, silip pa. So wala siyang butas, ano? Konting maliit, pero sarado. Tinignan rin siya ng espesyalista kung maaari siyang sumailalim sa bone-anchored hearing aid implant. Dalawa yung options niya, no? Yung bubuksan yung kanal o operahan yon, i-reconstruct yung pandinig. Tapos second option niya, kung maaaring hindi yan pwede sa kanya, yung baha. Dahil sa modernong teknolohiya sa medisina, marami ang nabago ang takbo ng kapalaran. Tulad ng pagbabago ay pinagkaloob ito kay Luigi at ang iba pang tulad niya na may pag-asa ng kagalingan sa kabila ng kanilang kapansanan. Gusto mo ba ng emergency ringtone?